Magandang araw sa mga ginigilig kong tagapakinig. Narito na naman po ako upang magbahagi ng mga kapanapanabik na kwento ng buhay at pag-asa. Sa huli, ako po'y mag-iiwan ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasaya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang, ang isip ay hinilang ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling dalhin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Dear Kuyamboy. Dear Kuyamboy, nagre-ready na si Joms ng may susuot sa birthday ng asawa ni Mayor. Hindi niya alam ang isusuot kasi wala siyang masadong damit na panggala o pang-okasyon. Ginamit niya na lamang ang polo ng lolo niya na napakalaki. Kahit ubod, laki ng muscle ng pangangatawan ni Joms at hindi ikukumpara ang laki ng katawan ng lolo niya dahil mataba ito noong araw. Ginamit niya na lamang ang suot niyang skinny jeans na kita ang umbok ng kanyang harapan. Hindi niya maitatago ito at ang tambok ng kanyang Tinakin niya ang polo para mamukhang presentable kahit konti man lamang. Ayaw niya mang pumunta pero pinilit siya ng kanyang lolo Nilo. Ang pogi naman ng apo ko. O siya, mag-ingat ka at ikumusta mo kay Mama Ana, sabi ng kanyang lolo bago ito umalis ng bahay. Tinanong siya ng security guard ng subdivision kung saan siya pupunta. Sinagot naman niya ito at imbitado siya sa party ng asawa ni Mayor. Exclusive ang party na yun. Bawal kami magpapasok na walang invitation letter. Ano bang pangalan mo, bata? Tanong sa kanya ng security guard. Jo Marie Angeles po, boss. Sagot naman niya. Pasensya na. Hindi rin kasali sa listahan ang pangalan mo. Sagot naman ng security guard. Hindi na lang pinilit ni Joms at umuwi na lamang siya. Nahiya ito dahil tinitingnan siya ng ibang mga homeowners sa loob. Nang naglalakad siya pa uwi, may tumatawag sa kanya sa kabilang kanto. Tiningnan niya ito. Tinatawag siya ng mayor sa loob ng kotse at inaaya siya na lumapit. Saan ka pupunta? Hindi naman din ang daan papunta sa amin ah. Mali ba ang turo sa'yo ni Dan? Naku talaga. Anya ni Mayor. Galing na po ako doon. Pero mukhang hindi naman daw po ako imbitado. Wala po ako sa listahan. Sagot nito. Ano bang sinabi mo? Tanong ni Mayor. Buong pangalan ko, Mayor. Joms lang kasi dapat, bata. Kasi hindi mo naman sinabi ang buong pangalan mo kahapon. At saka, magpalit ka. May mga damit akong luma na mukhang kasya naman sa'yo. Sabi ni Mayor. Umupo siya sa right back seat ng kotse. Bakit ka niyan sa likod? Dito ka sa front seat. Sabi ni Mayor. Sa isip ni Joms ay ayaw niya na maulit ang nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Umiiwas siya sa mga galawan ni Mayor. Dito na lang po, Mayor. Nakakahiya po. Sagot ni Joms. Di niya masabi pero ipinilit pa rin siya ni Mayor na sa harap na umupo. Sumang-ayon na lamang itong si Mayor. Sa backseat na lang umupo ang binata. Kanina ka pa hinihintay ni Mrs. Sabi ka niyang makilala. Sabi ni Mayor. Initian lamang siya ni Joms. Nahiya ito sa mga nakaporma. Talagang exclusive ito at ng mga bigati ng mga tao sa loob. Naroon lahat. Akyat muna tayo sa taas. Kukuha muna kita ng susuot mo, sabi ni Mayor. Sige po. Simpleng sagot ni Joms. Tinitingnan siya ng ibang bisita doon at
Parang napabado yan sa suot niya or nandidiri sa kanyang presensya. Dumaan sila sa may kusina. Busy ang mga chefs sa pag-prepare ng pagkain at ang mga waiter na karga-karga ang tray na puno ng a la carte. At ang iba naman ay puro champagne. Namangha si Joms sa pangyayari dahil first time niyang makakita ng ganyang granding okasyon. Pag-akyat niya, pinahintay muna siya ni Mayor sa labas ng kwarto niya. Mga ilang minuto lumabas ito na nakatuksido at fitted beige, long pants. Nakita ang laki ng umbok sa loob ng kanyang pantalon. Nakabrush up nitong buhok at lalong gumawa pong itsura ng Mayor. May halo itong German dahil sa lolo niya at matangkad itong 6'1". Pogi ba? Tanong ni Mayor sa binata. Sumang-ayon naman itong si Joms. Opo, Mayor. Lalo kayong pumugi sa itsura nyo. Naku, bola mo naman bata. Di mas hamak na mas pogi ka. Anya ni Mayor. Nanununtok ang mga dibdib ni Mayor sa suot nitong puting long sleeve polo. Makikita rin ang mga nakatayong utong nito na umuumbok. Walang tao sa labas. At hinatid naman ni Mayor si Joms sa isa pang kwarto. Pasok ka bata. Andito ang mga luma kong damit na alam kong magkakasya sa'yo. Sabi ni Mayor. Pumasok naman ang bata. Namangha rin siya sa laki ng kama at malalaking aparador. Kumuha ang Mayor ng puting polo rin at gray na fitted long pants. Hubad mo na yan. Ito ang suotin mo. Utos ni Mayor. Pwede po ba sa CR na lang po ako magbihis? Sambit ni Joms. Nahiya ka pa eh. Parehas lang naman tayong lalaki. Pero kung yan ang gusto mo, sige. Sabi ni Mayor. Huwag mo na lang ilak ang pintuan kasi si Ryan. Hindi ko pa naipapaayos sa mga maid. Ito nga palang underwear. Tinignan ni Joms ang bigay na underwear ni Mayor. Isang puting tongs. First time niya makita nito at akala niya panty ito. Mayor, panty po ba ito? Tanong niyang inosente. Tumawa lang si Mayor at sinagot siya na tiyak na pang lalaki ito yun at bagong bili yun. Pumasok na siya sa loob at dala ang mga inabot ni Mayor sa kanya. Mga ilang minuto, di alam ni Joms ay sinilisilipan siya ng Mayor habang nagbibihis sa loob. Nakita siya ng Mayor na inaayos ang tongs na suot nito. Hindi sanay si Joms sa suot niya at dahil sa laki ng bukol, halos gusto nang kumuwala ng murat niya sa loob. Nabighani si Mayor sa suot ni Joms sa replikasyon nito sa salamin. Nadidiliryo si Mayor sa hugis ng katawan nito. Kinis ng balat. Ang buhok nito sa may pusod, pumuputok na bukol. Sa nipis ng puting tong, tiyak si Mayor na malaki ang kargada ng binata. Umiibabaw ang hugis ng ulo ng batuta sa suot nito. Hindi rin nagpahuli ang laki ng puwit nito at lalong nagpainit sa Mayor. Tumigas ang kanyang alaga sa loob at gustong kumawala nito. Inaanbakil ang belt at ibinaba ang zipper nito. Hindi nag-aksaya si Mayor na ilabas ang alakonda nitong alaga. Nilawayan ang palad at sinimulang patay ang kanyang alaga. Habang tinitingnan na binata sa loob ng CR, inaayos iyon ni Joms ang tong at dahil sa liit nito at pilit lumalabas ang kanyang bata sa loob. Lalong nagpalibog ito kay Mayor. Hindi makapaghintay si Mayor na ilabas ni Joms ang murat nito. Ngunit hindi ito inilabas ng binata at inayos ang likod ng tong. Habang pinapasok ni Joms ang kamay nito sa loob ng tong, inisip ni Mayor na nilalaro ni Joms ang murat. Bug si Mayor sa nakikita niya. Inakabata, ang sarap mo. Tanggapin mo itong murat ko. Sa'yo lang ito. Bulong ni Mayor sa sarili. Iniisip ni Mayor ang gagawin sa binata pero pinipigilan niya ang sarili. Nang maayos na ni Joms ang suot niyang tong, napauntog si Mayor sa pintuan. Napansin niyo na Joms at biglang tinakpan ang harapan nito. Mayor, nagulat po ako. Okay lang ba kayo? Tanong ni Joms. Malapit nang mahuli si Mayor. Buti na lang, mukha lang ang nakita sa kanya sa replikasyon sa salamin. Nataranta si Mayor sa ginagawa at inayos ang sarili. Itinago ang matigas na bata nito sa loob. Pasensya ka na. Tatanungin ko sana kung tapos ka na. Inaantay na ata tayo ni Ma'am Ana mo. Paliwanag ni Mayor. Binilisan ni Joms ang magbibihis at
Inayusan naman siya ni Mayor for last touch. Nakita niya ang umuumbok na puwitan at bukol sa harap. Kinapa ni Mayor ang magkabilang puwitan nito. Ang lusog naman ito. Idinikit nito ang sarili at naramdaman niya ang bukol nito. At pinaramdam niya ang bukol niya sa binata. Nagulat ang binata at naiilang ito. Nilayo ang muka. Mayor, pasensya na po. Nire-respeto ko po kayo at ang asawa niyo. Sambit ng binata. Nahimasmasa ng konti si Mayor sa ginawa niya at inaayos ulit ang sarili. Pilit itaboy ang nadaramang liyog sa loob. Bumaba na sila at pinakilala ito sa misis. Lahat na mga sa kapugian at kinis ni Joms. Ibang-ibang itsuran niya noong pumasok siya kanina. Akala nila ay anak ni Mayor si Joms. Sa tangkad na tinding nito, madami ang magkakala. Ang dami ding babaeng sinusulyapan siya at nginingitian. Nahihiya siya. Hindi siya sanay sa ganoong estado.